una sa lahat, pinsala sa buhay at ari-arian ang dala ng bagyong Aghon sa ilang probinsya. Sa Pagbilao, Quezon, nalunod ang isang sanggol matapos tangayin ng malakas na alon ng dagat. Sa Lucena City, patay din ang isang binatilyong nabagsakan ng punong natumba dahil sa malakas na hangin. Habang sa Valenzuela City, nagkaroon ng malaking bitak sa ginagawang City Hall. Yan at iba pang pinsalang dala ng bagyong Aghon. Abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas, sa ika-27 araw ng Mayo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5, narito na mga frontline na balita. 3 patay sa Quezon Province dahil sa hagupit ng bagyong Aghon. Ospital sa San Juan, Batangas, pinasok ng baha. Mga pasyente, inilikas. Mga kalsada sa Pagsanan, Laguna, nilamon ng baha matapos umapaw ang ilog. Bahay naman sa San Juan City, nadaganan ng gumuhong pader. Live updates mula sa mga lugar na sinapul ng bagyong Aghon, abangan! Luzon Grid muling isinailalim sa red alert na posible raw tumagal hanggang sa susunod na linggo. 9 na power plant nag-shutdown dahil sa bagyong Aghon. Meralco nagbabala ng posibleng rotational brownouts. Sa kabila ng pag-ulan, 55 degrees Celsius na heat index na siyang pinakamatinding damang init sa bansa ngayong taon na itala sa Giwan Eastern Samar. Bureau of Quarantine, naka-heightened alert dahil sa banta ng bagong COVID variant na flirt. Screening ng mga pumapasok sa bansa, hihigpitan. Senado, nakatakdang magsagawa ng executive session kaugnay ng kaduda-dudang pagkatao ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Pagpapalakas ng batas kaugnay ng cybersecurity, isinusulong ng Department of Information and Communications Technology. Kasama sa kanilang rekomendasyon, pag-regulate sa social media at messaging apps. Sa Frontline News Abroad, nasa 2,000 pinaniniwala ang natabunan ng buhay sa landslide sa Papua New Guinea. Habang 12 pasahero ng flight papuntang Ireland, sugatan matapos makaranas ng turbulence ang sinasakyang eroplano. At sa Frontline Showbiz, horror film na Malyari, big winner sa 2024 FAMAS Awards. Veteran actress Eva Darren nakabilang dapat sa mga presenter ng awards night, last minute nga bang naitsapuera? Nabulaga ang maraming lugar sa Luzon sa ulang dala ng bagyong Aghon. Sa San Juan, Batangas, isang ospital sa bayan na ang pinasok din ng baha. Live mula sa San Juan, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, pasado alas 4 nga ng hapon ay balik ospital na yung mga inilikas na pasyente. Pero pansamantala muna silang mananatili doon sa lobby ng hospital habang patuloy nga yung clearing operation dito sa buong pagamutan. Inaasahan na susunod na 1 o hanggang 2 araw ay back to normal operations na itong San Juan District Hospital. Maputik at magulo pa ang maraming gamit sa San Juan District Hospital sa Batangas nang abutan ng News 5 kaninang tanghali. Hindi kasi nakaligtas ang ospital sa pagbaha kahapon. Umabot pa hanggang tuhod ang taas ng tubig. Dahil mabilis tumaas ang baha, agad inilikas ang 25 pasyente. Pansamantala silang inilipat sa mga makeshift ward sa isang multipurpose gym. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang operasyon ng ospital. Around 9 a.m., nag-start na siya na tumaas yung baha. Actually, ang plan talaga namin is mag-post baga na sa Facebook ng we are closed. Pero hindi namin kayang magawa eh. Umapaw naman ang ilog kahapon sa barangay Balagbag. Ang bahay ni Ray, muntik nang tangayin ng rumaragasang tubig. Ang truck na ito nalubog na rin sa tubig. Pinasok rin ng baha ang loob ng mga bahay. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa barangay Lipahan. Nalubog din sa tubig ang mga bakanteng lote at taniman ng palay.
Sa barangay Tipaz, naabutan namin si Tatay Felipe na inaayos ang nabol niyang bahay. Aminado siyang hindi nila napaghandaan ng bagyo. Yung akala namin mahinalaan, yung lumating nung yung madaling araw, saka lumakas ang hangin. Ay ito, katulad dito, nawasak. Lumipad ang mga bubong, yero. Nasa 20 bahay raw ang nasira sa San Juan, Batangas dahil sa bagyong Aghon. Cheryl, sa buong maghapon ay naging maalinsangan na nga yung panahon dito sa karaming bahagi ng Batangas. At mabalik tayo dito sa ospital. Ang sabi ng provincial government ay sisiyasatin nila o sisilipin nila yung redevelopment plan para nga dito it's either ilipat ng lugar itong ospital na laging ang binabaha o patataasin na lamang yung level ng istruktura nitong pagamutan. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Libo-libong pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Aghon. Panawagan ng Philippine Ports Authority sa mga shipping lines, abisuhan agad ang mga pasahero kapag kanselado na ang kanilang biyahe. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Halos mapuno ang Manila North Port sa dami ng mga naghihintay na pasahero. 2 araw na silang nag-aabang ng biyahe matapos pagbawalang maglayag ang mga barko dahil sa bagyong Aghon. Ang ilan sa kanila, pagse-cellphone at pagkain ng pampalipas oras. Tinatayang nasa 1,000 pasahero ang apektado ng delayed trip sa Pantalan. Kabilang dyan sina Jaisel na biyaheng Cagayan de Oro at si Tatay Alfredo na maghahatid ng apo sa Bohol. Inalok sila ng kanilang shipping line na magpalit ng ruta kung nagmamadali o mag-refund, pero mas pinili nilang maghintay. Hindi na kami umuwi kasi malayo po eh. Pangasinan pa ang balik namin pag umuwi ulit. Kaya dami namin bagahe. Sa totoo lang po, hanggang ngayon wala po kaming kain dito eh. Yung apo ko, naawa na rin eh. Pero ayos lang po yun. Makarating lang. Ganito rin ang sitwasyon sa mga pantalan sa ilang probinsya gaya ng Batangas at Oriental Mindoro. Wala ring magawa ang mga pasahero kundi maghintay. Para maiwasan ang mga stranded na pasahero, nagpaalala ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga shipping line na mag-abiso ng maaga tungkol sa estado ng kanilang mga biyahe, lalo na sa panahon ng kalamidad. Aminado naman ang shipping line na To Go na hindi madali ngayon ang pag-aabiso sa mga pasahero tungkol sa pagbabago ng schedule ng kanilang biyahe. Aminin po natin, medyo mabagal itong bagyo na to, si Aghon, kaya yung announcement po ay coming in one by one din as we also get news from the responsible authorities. Sa amin po, sa To Go, inabisuhan naman po natin yung mga pasahero na magkakaroon po tayo ng delay at hindi po natin alam kung ano exact time babalik po yung mga So ito po ay nakaayon din sa advice ng Coast Guard at ng Pag-asa. Para sa Philippine Ports Authority, dapat dinerecho na mga pasahero na kanselado ang kanilang biyahe at hindi lang delayed. Kasi ang nangyayari po, yung mga pasahero natin, dumadating pa sa Pantalan kahit po kanselado na po yung mga biyahe. Dahil ang natatanggap po nila ay on hold lang yung biyahe o delayed. But nagbaba naman po ang Philippine Coast Guard ng no sail zone policy. So ibig sabihin po noon ay wala talaga pong makakabiyahe. Sa ngayon, balik operasyon na ang mga barko sa mga pantalan. Sa Manila North Port, pasado 12:00 ng tanghali lumayag ang barkong babiyahing Davao to General Santos to Iloilo. Dahil dyan, inaasahan ng PPA na mauubos na ang delayed passengers sa mga pantalan ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nagdulot din ng pinsala sa Metro Manila ang tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyong Aghon. May bumagsak na puno sa Pasay habang may gumuhong pader sa San Juan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para maialis ang mga sementong dumagan sa isang bahay sa barangay Balong Baton sa San Juan. Bigla kasing bumigay ang pader sa bakanteng lote sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Nadaganan nito ang halos kalahati ng bahay ng pamilya Francisco. Kwento ni Elisa, nagluluto siya ng makaramdam ng pagyanig. Nataranta kasi ako eh. Kasi yung bata nga parang natulala eh. Hindi mapatayo eh dahil sa nangyari. Akala talaga namin bahay na talaga yung bibigay. Yung mga anak ko, pamangkin ko, pinalabas ko muna
Sabi ko, labas kayo, baka manon na itong bahay natin. Nagtakbuhan na nga kami sa labas. Wala namang nasaktan. Matapos ang ulan, bumalik sa kanilang bahay ang pamilya. Dito nila nalamang gumuho ang bahagi ng kanilang kusina. Sa Pasay, naputol ang punong ito sa Hilpuyat Avenue Extension sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin kagabi. Bumagsak at nagkalat ang mga sanga sa gitna ng kalsada. Wala namang nasugatan. Laking pasasalamat na lang din ang ilang e-trike driver dahil hindi sila nabagsakan ng puno. Kaya di, nauro kami dito. Tama-tama rin, pag urong din, bumagsak. Ayon naman sa guard ng isang establishmento, may katandaan na rin daw ang puno. Dati pa yan, ganyan na yung forma niya. Pero hindi naman namin akalain kasi matibay naman yung puno na yan. Yun pala, marupok na sa loob. 3 oras ang itinagal bago naialis sa kalsada ang mga sanga ng puno. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dahil din sa pananalasa ng bagyong Aghon, 9 na power plant ang nag-shutdown. Sinailalim na naman tuloy sa red alert status ang Luzon Grid. Posibleng magtuloy-tuloy pa raw ito sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagbagsakan ng ilang puno sa barangay Aliliw sa Lucban, Quezon dahil sa lakas ng hangin at ulan dala ng bagyong Aghon. Sa ngayon, ayon sa barangay, walang kuryente ang ilang bahay dahil apektado ang ilang poste at kable ng kuryente. Ipinaalam naman na raw ito sa Meralco para maibalik ang supply ng kuryente roon. Dahil rin sa bagyo, 9 na planta ng kuryente ang nag-shutdown. Dahil dito, kinailangan isailalim sa red alert status ang Luzon Grid ngayong araw dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Simula yan kaninang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Matapos yan, isasailalim naman ito sa yellow alert hanggang hating gabi. Ayon sa Department of Energy, kabilang ang 9 na planta sa 23 power plants na nag-offline sa Luzon. Bukod pa ito sa 11 pang plantang hindi konektado sa grid o nasa remote areas. Sa kabila naman ng paghagupit ng bagyo, tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines na wala pang napipinsalang transmission lines. Pero nagbabala naman ng DOE na posibleng magtuloy-tuloy ang red alerts kung hindi maabot ng mga power plant ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. If the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon do not come back by next week, probably we'll have a red alert also next week. Para mapunan ang demand ng kuryente sa bansa, umaasa ang DOE sa 4,000 megawatts na mga bagong planta na darating ngayong taon mula sa conventional at renewable plants. Habang wala pa yan, nanawagan ang ahensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. We will be experiencing more and more of these extreme events brought about by climate change. And therefore, we all have a responsibility and the power to modify our consumption patterns. Sa panig naman ng Meralco, sinabi nitong naabisuhan na ang mga kumpanyang kasali sa kanilang interruptible load program na maghandang gamitin ang kanilang generator para makagaan sa demand sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang National Cybersecurity Plan. Sa ilalim niyan, padadaliin ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para masawata ang iba't ibang uri ng pambubudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Pera na, naging bato pa. Ganyan ang madalas na kwento ng pambubudol. At ganyan-ganyan nga ang nangyari sa domestic helper sa Saudi Arabia na si Annabel Sancho. Nakita niya online ang isang negosyong nagpaparenta ng appliances. Naghahanap sila ng mga gustong mag-invest o mamuhunan para may dagdag kita. Naengganyo naman si Sancho. Mayroon po silang pinapakita na mga business permits, registered po sila sa SEC. Ganun po. Marami po silang mga papeles na pinapakita na totoong-totoo sila. Kaya naman, agad-agad siyang namuhunan. Pautay-utay ang investment ni Sancho hanggang sa umabot sa 40,000 pesos. Pero ang nabawi lang niya, 2,500 pesos. Nainganyo ako magdagdag ng pera ng mas malaking rental dahil first and second withdraw ko po ay nakukuha ko pa yung pera. And the second, third, and fourth, and fifth, hindi na po. Hindi ko na na-withdraw at nagsara na po sila.
Napansin na lang din ni Sancho, blinak na siya ng kausap niya sa naturang negosyo. Ang problema, hindi personal na kilala ng biktima kung sino ang kanyang kachat, ni hindi niya alam ang itsura nito. Ang mga ganyang klase ng pambubudol ang gustong matuldukan ng pamahalaan. 3, 2, 1. Kaya naman ang Department of Information and Communications Technology naglunsad ng National Cybersecurity Plan. Layo nitong pag-isahin ang mga law enforcement agency para masawata ang mga pang-aabuso sa cyberspace. By forming this plan, it sets a foundation. Kumbaga pare-pareho tayo ng lengguwahe, pare-pareho tayo ng gagawin. The law enforcement agency will also help us find these culprits because they're violating laws. And of course, the entire government must be on the same page paano mag-implement ng cybersecurity defenses. Ang National Cybersecurity Plan din daw ang maglalatag ng mas malakas na cybersecurity law. Sa ngayon ay may mga batas naman patungkol sa cybersecurity pero limitado lamang ang mga ito at wala masyadong ngipin. Kaya naman nagsusulong ng mga panibagong batas ang DICT para maprotektahan ng publiko mula sa panloloko at pang-aabuso sa cyberspace. Makakasama na rin dito ang rekomendasyon ng DICT na i-regulate ang social media at ang mga messaging applications. Matatandaan ding may mambabatas na nagpanukala na iba ng social media platform na TikTok na posibleng banta umano sa seguridad ng Pilipinas. Sagot ng DICT dyan. Yung banning, I think, is in the form of maximum penalty of regulation. Hindi lang TikTok po, no? We're not singling out a particular application, but we have to admit that there are certain applications that do violate our privacy rights. Pinaghahandaan na raw ngayon ng DICT ang pagpapalakas ng cybersecurity law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 12 sugatan matapos makaranas ng turbulence ang isa na namang eroplano. Galing Doha at papuntang Ireland ang Qatar Airways Flight QR017 na makaranas ng turbulence habang nasa himpapawid ng Turkey kahapon. Halos 20 segundong tinagal ng turbulence. Ligtas naman nakalapag ang eroplano sa Dublin Airport pero 6 na pasahero at 6 na crew ang sugatan. Noong nakarang linggo lang na makaranas din ng matinding turbulence ang isang eroplanong galing London papuntang Singapore. Isang patay habang 30 ang sugatan, kabilang ang 5 Pinoy. 18 ang patay sa Amerika matapos manalasa ang mga bagyo at buhawi roon. Sa Papua New Guinea naman, higit 600 ang pinangangambahang nasawi matapos matabunan ng landslide. Ang Frontline News Abroad sa report ni Brian Basa. Sa kuha ng drone, kitang-kita ang lawak ng pinsala ng lindol sa Papua New Guinea. Natapyas ang gilid ng bundok na ito matapos magka-landslide. Dahil dyan, natabunan ng lupa ang mahigit 100 bahay sa paanan ng bundok. Tulong-tulong ang mga residente na maghukay sa mga natabunang tao. Ayon sa United Nations Agency, 670 ang pinangangambahang nasawi sa landslide. Mas mababa yan kumpara sa tala ng National Disaster Center ng Papua New Guinea kung saan higit 2,000 umano ang natabunan ng guho. 6 na bangkay pa lang ang nare-recover ngayon sa lugar. Sinusubukan daw ng pamahalaan ng Papua New Guinea na magpaabot ng tulong pero tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbagsak ng malalaking bato at lupa. Nakuha na naman ng CCTV ang pananalasa ng bagyo sa Iowa sa Amerika. Sa lakas ng hangin at ulan, nabuwal ang mga puno sa isang children's nursery. Malakas na hangin at ulan din ang naranasan sa Arkansas dahil sa bagyo. May kasama pang hail o yelo ang ulan na kasing laki ng golf balls. Buhawi naman ang nag-iwan ng pinsala sa Oklahoma. Sira-sirang mga bahay at mga natumbang poste ng kuryente ang tumambad sa mga residente roon. Nagkalat din sa mga kalsada ang ilang bahagi ng mga bahay. Nagmistulang ghost town naman sa Tulsa sa Oklahoma pa rin dahil sa bagyo. Natumba rin ang mga puno pati mga poste. Sa kabuuan, 18 ang kumpirmadong patay kabilang ang 4 na bata sa mga bagyo at buhawing nanalasa sa Amerika nitong weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Dumipensa ang Police Regional Office ng Davao matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang desisyon nitong tanggalin sa pwesto ang 35 pulis dahil daw yan sa pagkamatay ng 7 drug suspects sa serye ng mga bypass operation nitong Marso. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Walang bahid ng politika. Yan ang giit ng PNP Police Regional Office 11 sa pagkakatanggal sa pwesto ng 35 miyembro ng Davao City Police, kabilang na ang City Director na si Police Colonel Richard Badang. Kasunod yan ng pagkondena mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte sa naging desisyon. Rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service Davao ang pag-relieve sa mga pulis na sangkot umano sa pagkamatay ng ilang drug suspects sa bypass operations noong Marso. Pero ayon kay Duterte, abuse of power ang parusa sa mga pulis. Dagdag pa ng alkalde, bumaba sa 69% ang crime rate ng lungsod kumpara sa nakaraang taon. Patunay lang daw ito ng dedication at competence ng lokal na pulis. Para kay Duterte, disruptive o nakakagulo lamang ang pag-relieve sa mga pulis. Ayon naman sa spokesperson ng Davao City Police, pumunta naman yung Deputy Regional Director for Administrator natin kasama si DRDO dun sa office ni City Mayor. Aware siya na sa nangyari. Nirerespeto naman ng Philippine National Police ang naging sentimiento ni Duterte. Binigyang diin din ng PNP na hindi nangangahulugang guilty na ang mga na-relieve na pulis at parte lamang ito ng kanilang investigasyon. This is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang pulis po natin ay nai-involve po sa mga reported illegal activities. Kung sakasakali po matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. Pansamantalang na destino rin sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng PRO 11 ang mga na-relieve na pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, kahit may bagyong Aghon, record-breaking na heat index o damang init na itala sa Giwan Eastern Samar. Bahagi ng kalsada kung saan ginagawa ang bagong City Hall ng Valenzuela gumuho sa kasagsagan ng ulan. At batikang aktres na si Eva Darren, inimbitahang presenter sa FAMAS pero hindi naman sumampa sa stage. Gate ng FAMAS, hindi raw nila mahanap ang aktres. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itinanggi ni Senate President Cheese Escudero na ang paghigpit sa attendance ni Senador Bong Revilla ang dahilan kaya pinalitan si dating Senate President Mig Zubiri. Kasunod yan ng siniwalat ni Senator Ronald De La Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Secretary, please call the roll of members. Sa sesyong ito noong May 13, bago mag-resign si Senator Mig Zubiri, nagpahayag ng pagkabahala si Senator Francis Tolentino sa kondisyon ni Senator Bong Revilla. Kakasailalim lang noon ni Revilla sa operasyon dahil sa foot injury. Pero pinapasok pa rin daw siya sa Senado. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases. However, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit. Ayon kay Revilla, ayaw niyang umabsent, kaya gusto niya sanang payagan siyang makadalo kahit online sessions. Hindi po tayo nagpapaawa dito, no? This is just a mere parang consideration. I don't mind for humanitarian reason. Sino ba namang gustong umabsent dito?
That's why I want to be online. During our last session, I attended. I tried. Pero namaga yung paa eh. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Sa huli, pinayagan din naman si Senator Revilla na dumalo virtually habang nagpapagaling. Personal lang nakadalo sa plenaryo ang senador sa huling araw ng sesyon bago ang break. Tingin ni Senator Bato de la Rosa ang issue sa paghihigpit ni Zubiri kay Revilla ang talagang mitya ng pagkakatanggal sa pwesto ng Senate President. Ikinainis daw kasi ito ng ilang kaalyado ni Revilla. Pero bukod dito, nasisi rin si de la Rosa sa pagkakatanggal ni Zubiri dahil umano sa paggulong ng PDEA hearing na nagsasangkot kay Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Ayon naman kay Senator Nancy Binay na kaalyado ni Zubiri, weird isipin na isang paalang pala ang dahilan kung bakit nasipa sa pwesto ang dating Senate President. Itinanggi ni bagong Senate President Chis Escudero na ang hindi pagpayag ni Zubiri na padaluhin sa online session si Revilla dahil sa injury ang dahilan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Tingnan nyo na lamang yung mga bumoto at sumuporta kaugnay ng pagbabago sa liderato. Hindi common denominator yun eh. Si Senator Joel Villanueva sumuporta sa pagpayag kay Senator Revilla, hindi ba? Wala rin daw kinalaman ang PDEA hearing sa palitan ng liderato sa Senado. Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa. Siya yung nananatiling chairman ng Public Order Committee. So unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun ang dahilan at yun ang punot dulo ng lahat ng to. Para patunayan, pinayagan pa nga raw ni Escudero na ituloy ni De La Rosa ang PDEA hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Napanatili ng bagyong Aghon ang lakas nito habang tinatahak ang Kasiguran Aurora. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 155 kilometers ng silangan ng Kasiguran. Umaabot pa rin sa 140 kilometers per hour ang dala nitong hangin na may pagbugsong aabot sa hanggang 170 kilometers per hour. Silangan-hilagang silangan na ang kilos ng bagyo sa bilis na 10 kilometers per hour. Signal number 1 sa eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya at eastern portion ng Isabela. Pati na rin ang Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands at northwestern portion ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Islands. Sa Miyerkules pa, posibleng lumabas ng bansa ang bagyong Aghon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Spotted together sa South Korea sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Sa kumakalat na larawan ngayon online, kitang magkasama silang namamasyal sa Myeongdong. Si Barbie pumayag pang magpa-selfie sa netizen. Kasunod ng mga larawang ito, lalong umugong ang mga usap-usapang may namamagitan kina Barbie at Richard. January nang maging hot topic ang dalawa online nang makita silang magkasama sa isang bar sa Alabang. Noong Marso naman, kinumpirma ng lumuhod ka sa lupa actress na si Sara Labati ang hiwalayan nila ni Richard. Ito pa, kontrobersyal ang star-studded na FAMAS Awards 2024 kung saan nanalo sina Catherine Bernardo, Piolo Pascual at Alfred Vargas. Usap-usapan din na naitsapwera umano ang batikang aktres na si Eva Darren. Inimbitahan siya para maging presenter pero hindi naman siya nakasampa sa entablado. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Napuno na mga bituin ng historic Manila Hotel sa kakatapos lang na FAMAS Awards nitong weekend. Isa sa mga big winner ang multi-awarded actress na si Catherine Bernardo na sa wakas ay nakakuha na ng FAMAS para sa pelikula nila ni Dolly De Leon na A Very Good Girl. This movie, A Very Good Girl, is a product of hard work, love, and passion. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nagbigay ng oras, at sa lahat ng nagmahal sa pelikula namin. Sana sa lahat ng mercy at feeling sa mundo, sana nabigyan ko kayo lahat ng boses. Nagtayo
Nanalo naman sa Best Actor sina Piolo Pascual at Alfred Vargas. Bumida si Piolo sa Metro Manila Film Festival entry na Malyari, habang si Alfred naman ay sa pelikulang Pieta. Kasama ang panalo ni Piolo, may 6 na FAMAS trophies ang Malyari, kabilang ang Best Production Design at Best Visual Effects. Kwalidad para sa lahat. Nanalo namang Best Cinematography at Best Musical Score ang Gumburza na pinagbidahan ni na Enchong D, Dante Rivero at Cedric Juan. Hindi ba tayong lahat ay... Pero ano to? Matapos ang gabi ng parangal, inula naman ng Batikos ang prestihiyosong award-giving body ng FAMAS. Ang pamilya kasi ng batikang aktres na si Eva Darren may pa-call out sa umano'y pagiging unprofessional at di paggalang ng FAMAS sa aktres. Sa post ng anak ni Eva na si Fernando de la Peña, kinuwento niya na dapat ay isang kanyang ina sa mga award presenters kagabi. Yun nga lang, nagulat na lang sila nang umakyat na ang dapat sana'y partner niyang presenter na si Tirso Cruz III. Pero hindi si Eva. Sa halip, isang upcoming young singer ang nakasama ni Tirso. Sabi pa ni Fernando, hindi dapat ito ginagawa ng FAMAS sa isang icon ng Philippine cinema. Aniya, and I quote, "It is rude. It is disrespectful. It is unethical. It is unprofessional to say the very least." Agad namang humingi ng paumanhin ng FAMAS sa nangyari. Paliwanag ng FAMAS, dahil sa sobrang dami ng tao sa venue, hindi agad nahanap ng production team si Eva. Aminado naman ang FAMAS na may pagkukulang sila. Diin nila, hindi ito sinadya. Naiintindihan naman nilang hindi sapat ang basta sorry lang. Kaya naman handa ang FAMAS board na personal na bumisita kay Eva, makipag-ayos at muling mabuo ang tiwala ng aktres sa pamunuan ng FAMAS. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 21 baril sinuko ng kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Screening sa mga pumapasok sa bansa, mas lalong hinigpitan dahil sa bagong COVID variant na flirt. At bahagi ng kalsada kung saan ginagawa ang bagong City Hall ng Valenzuela gumuho sa kasagsagan ng ulan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isinailalim sa state of calamity ang 2 distrito sa Quezon Province, kabilang ang Lucena City dahil sa pinsala ng bagyong Aghon. 3 ang patay sa probinsya, kabilang ang isang nalunod na sanggol. Live mula sa Mauban, Quezon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang mga residente dyan? Cheryl, nabulaga ang mga residente maging ang lokal na pamahalaan sa biglang pagtaas ng tubig dito sa Mauban, Quezon dulot ng bagyong Aghon. Yung taas nga ng tubig umabot sa lampas isang palapag ng gusali o mahigit 12 talampakang baha. Katuod na nga natin dito eh. Kita sa videong ito ang mataas at malakas na agos ng tubig sa barangay Luwan Barrio sa bayan ng Mauban, Quezon habang nananalasa ang bagyong Aghon kahapon. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay na ang bakod na bakal. Panino yun? Ilang saglit pa, tuluyan na rin inanod ang buong bahay na yan. Ang baha, umabot daw sa mahigit 12 talampakang taas ayon sa ilang residente. Sa isang bahagi pa nga ng barangay, wala ng mga bubong at dingding ang ilang bahay. Halos kalahati na rin ng mga bahay ang inabot ng tubig. Ayun yung mataas na abot pa eh. Sa Katanawan, nagmistulang ilog din ang bahaging ito. Mabilis ang agos ng tubig at may halong putik din ng baha. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Aghon, nakitang palutang-lutang sa ilog ang wala ng buhay na 7 buwang sanggol na ito sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa report, tinamaan ng malakas na alon ng bahay ng pamilya ng biktima kaya siya napunta sa dagat at nalunod. Kinuha na ng 17 anyos na ina ang nasawing sanggol.
Patay din ang 14 na taong gulang na lalaki mula sa ibabang Iyam, Lucena City sa kaparehong probinsya. Tulog ang binatilyo nang mabagsakan ng bullet tree ang kanilang bahay. Patay din nang mabagsakan naman ng puno ng akasya ang magsasakang ito sa barangay Kabatang, Tiaong. Natutulog din ang biktima ng mangyari ang insidente. Binalikan namin ang bayan ng Mauban. Puro putik ang tumambad sa amin. Kanya-kanyang linis sa mga residente sa mga gamit na mga pakinabangan pa. May ilang bahay nga ang may tubig pa rin sa loob. Yun po ang nakakalungkot, sir. Wala, parang cellphone lang at saka konting pera. Ang nadala lang namin palabas kasi bigla yung pagtaas ng tubig eh. Si Nanay Jeline, aminado sanay na sa baha na hanggang tuhod o bewang, pero ngayon lang daw nalubog ang isang palapag nilang bahay. Lahat po ng pinaghirapan namin ay naubos ay dito lang po pala pupunta sa baha. Kaya po talagang ako'y sobra-sobra ang paghihinayang. Sa kabuuan, 30 mula sa 40 barangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Aminadong LGU na nabulaga sila sa epekto ng bagyo. Hindi raw nila inasahan ng lakas ng ulan at hangin ng bagyong Aghon na nagdulot ng storm surge na sinabayan pa ng high tide. Akala nga po namin ay dadaan lang. Yung pala ay nagtagal pa dito. Kaya doon po talagang binugbog na dito ang bayan ng Mauban. Bukod sa mga binahang lugar, marami ring landslide ang naitala. Nagbagsakan din ang mga poste. May isang barge rin ang sumadsad malapit sa Mauban Port. Pati nga bahay ni Quezon Province Governor Helen Tan hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Sa ipinost niyang video, may tumutulong bahagi ng kanilang kisame matapos din daw tangayin ang bahagi ng kanilang bubong. Paniniguro ng gobernadora, handa naman daw ang probinsya sa mga ganitong kalamidad. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng tulong ng bawat isa. I think one of the greatest challenge, yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yon talaga. Kasi supposed to be, naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advise na pumunta sa mga evacuation centers. Umabot na sa 500 milyong pisong paunang pinsala pagdating sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, nangangapa pa rin sa dilim ang mga residente ng Mauban dahil hindi pa rin maibabalik yung supply ng kuryente at posible daw abutin pa ng ilang araw. Although, nag-provide naman ng ilang charging stations ang ibang mga LGU. Pahirapan pa rin ang supply ng tubig at linya ng komunikasyon. Bagay na mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente bukod pa sa pagkain, inumin at ilang panggastos para makapagsimula raw sila ulit. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hawak na ng tanggapan ng Solicitor General ang ilang dokumento mula sa COMELEC para sa case build-up na nihahain nilang co-warrant of petition laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero tingin ng isang senador tila nalilihis sa tunay na issue ang pagdinig ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inaalam na ng Office of the Solicitor General kung may sapat na basihan para maghain ng co-warrant of petition laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Commission on Elections, nagbigay na sila ng kopya ng mga hinihinging dokumento ng OSG. Kasama sa binigay nila ang kopya ng Certificate of Candidacy o COC at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng alkalde. Sa ilalim ng batas, OSG lang ang pwedeng maghain ng co-warrant of petition para questionin ang kwalifikasyon ng mga halal na opisyal gaya ni Guo. Pero ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, pwede pa rin daw mag-imbestiga ang ibang ahensya ng gobyerno laban kay Guo kung meron siyang ibang paglabag gaya ng misconduct, katiwalian at krimen. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na OSG lang ang pwedeng kumestyon sa citizenship ni Guo sa pamamagitan ng paghahain ng co-warranto case. Bagamat kaduda-duda raw kasi ang pagkakakilanlan ng alkalde, nasa mga nag-aakusa pa rin ang responsibilidad para patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin.
Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman ang tatanungin, questionable na ang tinatakbo ng pagdinig ng Senado laban kay Guo. Nabaling na raw kasi sa citizenship ng alkalde ang issue, imbis na ungkatin ang anomalya sa mga pogo na dapat na raw paalisin sa bansa. Buwelta naman ng Filipino-Chinese community, tila nagiging witch hunt at pamemersonal na ang pag-atake ng Senado kay Guo. Naaapektuhan na raw nito ang dignidad ng Senado at nangangamba sila na baka madamay rin ng mga Filipino-Chinese o mga Chinoy sa umano'y pamumulitika. Naging sarswela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt. Agad naman dumipensa si Senador Risa Hontiveros na siyang nangangasiwa ng pagdinig. Giit niya, hindi personal na pag-atake sa mga Chinoy ang pagdinig ng Senado. Hindi rin daw ito witch hunting at pamumulitika dahil nakasalalay daw dito ang ating national security. Nakatakdang magsagawa ng executive session ng komite ni Hontiveros bago ituloy ang public hearing. Imbitado raw dito ang iba't ibang security and intelligence agencies para talakayin ang iba pang sensitibong detalye sa kaso ni Mayor Guo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. What's up mga kapatid, hindi nagpakita ng complacency ang Alas Pilipinas at kahit may sure spot na sa semis, dumiin pa din sila sa kanilang huling laro sa preliminary round ng ABC Challenge Cup. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. This is the final game of the preliminary round of the ABC Challenge Cup 2024. Kahit qualified na sila sa semifinals, buong puso pa rin ang ibinigay ng Alas Pilipinas para sa huli nilang laban sa preliminary round ng Asian Volleyball Confederation Challenge Cup. Hitting from the opposite side, high contact, towering above the block. Mabagal ang simula ng Alas sa laban kontra Chinese Taipei. Pero unti-unti nilang nahanap ang rhythm at nakuha ang unang set. And that will do it for set number 1. Tuloy-tuloy na ang magandang opensa sa set 2. 8 points on 6 attacks for Vanny. Pinahinga naman si Kapitana Gia de Guzman sa third set. Identifies zone 5. Pero hindi nawala ang buwelo ng Alas. Nag-step up ang Young Guns para tuluyan ng ipanalo ang laban. Nagpahinga muna ang mga star strikers ng koponan kagaya nina Cici Rondina at Angel Canino. With a cross-court kill. Pero solid pa rin ang opensa ng Alas sa tulong ni Ea Laure na pumukol ng 15 points. Laure from behind, and that is in. And Philippines will sweep the preliminaries. Sa ngayon, nakafocus na ang Alas sa semifinals kontra sa Kazakhstan bukas. Hindi madali ang pinagdaanan namin at alam namin hindi magiging madali ang pagdadaanan namin in the future kasi ibang laban na rin ang semifinals. So, we're just going in with a positive mindset talaga. Balik lang ulit kami sa training. Kung ano lang ibigay sa amin ni Coach Jorge, ng mga coaches namin, kung ano lang yung sabihin nila, magsistick lang kami sa system na ibibigay nila at itatry namin i-apply kung ano man yung mga napag-usapan namin. Bukas na ang laban ng Alas Pilipinas kontra Kazakhstan ng 7 p.m. Do or die ang laban para sa slot sa finals. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Good luck sa Alas Pilipinas, pero sa esports na secure na ni Pinoy Tekken Pro player Alexander A.K. Lavares ang kanyang unang major championship trophy. Napanalo ni AK ang Combo Breaker 2024 ng Tekken 8 tournament na ginanap sa Illinois, USA. Tinalo niya ang heavy favorite na si Arslan Ash sa 5-game series habang gamit niya ang character na si Shaheen. Mag-uwi ng lampas $9,000 o halos 550,000 pesos si AK. Congrats AK at huwag muna kayong alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, ospital sa India, nasunog, 6 na sanggol, patay. Mga negosyante ginit na dapat protektahan ng West Philippine Sea na malaki ang tulong sa pagpapababa ng presyo ng petrolyo at kuryente. At Bureau of Quarantine, hihigpitan ng screening sa mga papasok sa bansa dahil sa banta ng bagong COVID variant. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hawak na ng mga pulis ang sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng Land Transportation Office. Iniimbestigahan kung gun for hire ang sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagkagulo ang ilang residente matapos makita ang sasakyang ito na bumangga sa isang truck sa Camias Road sa Barangay Pinyan sa Quezon City noong Biyernes. Bago bumangga, pinagbabaril pala ng isang rider ang sasakyan na pag-aari ni Mercedita Gutierrez, hepe ng Registration Section ng Land Transportation Central Office. Kita ang mga basag na salamin at mga tama ng bala sa sasakyan ni Gutierrez. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ilang araw matapos ang pagpatay kay Gutierrez, inanunsyo ng mga otoridad na nahuli na ang gunman sa krimen. Siya si alias Danny. Inaalam pa ang kanyang motibo. Sa ngayon po ma'am ay hindi po nagsasalita yung ating suspect at hindi naman po natin siya pwedeng pilitin. Kausap ko po mismo si General Red Maranan at confident po sila na ito pong ating suspect ang talagang suspect sa pamamaril ng... Iniimbestigahan na rin kung isang gun for hire ang suspect at kung may nag-utos sa kanya. Humiling muna ng pagkakataon na magluksa ang pamilya ng biktima bago sila magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasa kote ang isang person with disability na umano'y nagtutulak ng droga sa Pasay. Itinuturing na high-value individual ang 37 taong gulang na si alias Noknok. Nasabat sa kanya ang 300 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Abiso sa mga motorista, ipapatupad bukas ang taas presyo sa petrolyo. May dagdag na 40 centavos sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Ito na ang pangalawang beses na tumaas ang singil sa diesel at kerosene ngayong Mayo. Ayon sa DOE, ang panibagong taas presyo ay epekto ng bawas produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at pagtaas ng demand sa bansang China. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa India. Kabilang sa natupok ang isang ospital sa New Delhi kung saan 6 na sanggol ang namatay. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Nilamon ng apoy ang baby care hospital na ito sa New Delhi, India. Itinodo ng mga bumbero ang pag-apula sa sunog. 6 na pasyenteng sanggol ang nasagip. Pero sa kasamaang palad, 6 na sanggol din ang namatay. Ang lalaking ito, makikitang karga ang walang buhay niyang sanggol. Ganyan din ang ginawa ng iba pang ama. Iniuwi nila ang bangkay ng kani-kanilang anak. Inaresto ng mga otoridad ang may-ari ng ospital at ang doctor in charge. Iniimbestigahan pa ang pinagbulan ng apoy. Dahil din sa sunog, sa India pa rin, gumuho ang bahagi ng gusali ng isang entertainment center. Pati mga sibilyan, tumulong na rin sa mga bumbero para mas madaling maapula ang apoy. Umabot sa 24 ang patay sa sunog, kabilang ang mga bata. Ang ilan sa mga biktima natabunan ng debris, kaya gumamit ng excavator ang mga rescuer. Inaresto ng mga pulis ang 2 tauhan ng entertainment center. Nangako ang gobyerno na papanagutin ang pamunuan ng entertainment center kapag mapatunayang may kapabayaan sila. Sumiklab din ang sunog sa compound na ito sa Rafah City sa Gaza Strip. Dito nakatira ang mga sibilyang Palestino na lumikas mula sa giyera sa Gaza. Nagkasunog sa lugar, bunsod ng airstrike ng Israel Defense Forces. Natabunan ng debris ang ilang sibilyan. Agad silang inilabas ng mga rescuer. Sa tala ng Palestinian Health and Civil Emergency Service, nasa 35 ang namatay sa pag-atake ng Israel. Ayon naman sa Israel Forces, aktibo ang grupong Hamas sa naturang compound at pawang ang kalaban ang kanilang inasinta para hindi madamay ang mga sibilyan. Katunayan, napatay sa airstrike ang 2 matataas na opisyal ng grupong Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod,
Isang damakmak na beer nagkalat sa kalsada matapos malaglag sa truck sa Nueva Vizcaya. Mga residente, kanya-kanyang kuha ng alak. At Pinoy Comics, patok pa rin sa ilang Pinoy ngayong digital age. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nababalot ngayon ng kontrobersya ang isang pista ng santo sa Lapu-Lapu City. Nauwi kasi sa kalaswaan ang sagradong piyesta. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakakabaliw ang pistang ito kung saan makikita ang isang lalaking nakabikini habang may dalang sex toy. Mayroon pang mga kalaswaan na hindi na namin ipapakita pa. Yan ang taunang Baliw-Baliw Festival sa isla ng Olango sa Lapu-Lapu City. Sino ang mag-aakala na sa piyestang yan ay pinapasalamatan ang isang santo? Si St. Vincent Ferrer ang patron saint of builders dahil sa kanyang ambag sa pagpapatatag ng simbahan. Siya rin ang patron ng barangay San Vicente. Sagrado ang mga pista kaya naman agad umalma ang simbahan sa kabastusang nangyayari sa Baliw-Baliw Festival. Pinapakita na nila ng lalaki. Meaning, bastos na talaga. Walang pari nga papayag sa kanilang ginagawa. But, unfortunately, ang mga tao, inaaway din nila ang kura. Ayaw pumayag ng mga tao na itigil ang nakagisna na nilang tradisyon ng Baliw-Baliw Festival. Natatakot silang maulit ang nangyari noong 1936. Sa taong yan, itinigil ang naturang piyesta dahil din sa samot-saring kontrobersya. Pero sa taong din yan, namatay ang 50 bata at matanda ng dahil sa kolera. Parusa ang tingin dyan noon ng mga residente, kaya muling ibinalik ang Baliw-Baliw Festival. Hanggang ngayon, maraming deboto ang naniniwalang nakapagpapagaling ng may sakit ang pagdarasal sa San Vicente. Gaya ni Mark Anthony Humawas, isang emergency responder ng Lapu-Lapu City LGU, at nakaduster siya habang nasa prosesyon. Ito ang panata ko na every pista, ganito ako. Pag ganito ako, mag-kusyam ako ng binabayi. I wear like this because of him. Yung lulan, anang lolo kong lula ko. Dati pa yung nandito na. Tapos tinigil, maraming sakit, maraming namatay. Patay dito, patay doon. Si Nanay Elvera naman, isa sa daan-daang mga debotong dumayo dahil napapagaling daw ni San Vicente ang mga may sakit sa kanilang pamilya. Sa ngayon, pinaplansya na ang Memorandum of Agreement para ipagbawal ang mga kabastusan sa Baliw-Baliw Festival. It should not be seen during the celebration. Hindi sila mag-follow, then what will happen? It will the diocese will sanction them. Paalala ng mga taga-simbahan sa mga deboto, galangin ang sagradong pagpupugay sa mga santo at huwag itong haluan anumang klase ng kabastusan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nagsuko ng mga baril ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong human trafficking. 21 lisensyadong baril ang sinuko sa mga pulis ni Crescenta Canada. Ayon sa kanyang abogado, isinuko nila mga baril para na rin sa kapayapaan at kaligtasan ng kanyang kliyente. Gusto rin daw nilang patunayan na hindi ginagamit ang mga baril para protektahan si Pastor Kibuloy. Nasa kustodiya ng mga pulis si Canada na naaresto noong pang-Abril. Patuloy namang pinaghahanap si Pastor Kibuloy. Sa kasagsagan pa rin ng bagyo, bumigay ang bahagi ng kalsada sa gilid ng ginagawang gusali sa munisipyo ng Valenzuela City. Aabot sa 30 pamilya ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan.
Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsadang ito sa Agustin Street sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan dala ng bagyong Aghon. Ilang oras lang, lumambot ang lupa at tuluyang bumigay ang bahagi nito. Ayon sa mga residente, tabi lang ito ng itinatayong Legislative Center sa City Hall ng Valenzuela. Masaklap, ilang bahay ang nakatayo malapit sa lugar. Kaya kinailangang ilikas ang halos 30 pamilyang apektado. Ang ilan sa kanila tumuloy sa mga kaanak. Habang nasa 11 pamilya o 44 na residente ang nananatili ngayon sa Malinta National High School. Kabilang ang pamilya ni Mary Joy na halos tapat lang ang bahay sa mga bitak at gumuhong kalsada. Naririnig namin yung sayero na parang may umaano talaga po. Nagka-crack po. Dahil po sa hangin. Tsaka yung bumabaksak na po yung naka-semento doon. Nakabahan na po kasi kami, lalo po marami kaming bata. Lumikas na rin si Lola Mercy, 70 years old, na 2015 pa nakatira sa lugar. Baka mag-collapse yung bahay. Kahit hindi amin yan, matagal na rin kami dyan. Kaya nag-aalala pa rin. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, nailatag naman daw ang lahat ng kinakailangang technical material bago itayo ang 4 na palapag na gusali na may 2 basement parking. Yung mga steel matting natin nakabaon ho doon, may mga protection ho lahat. And most importantly, the residents are protected dahil naglagay ho kami na mataas na board up doon. Even with in place po yung aming mga steel columns or steel matting, yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Yung bumigay po yung steel matting natin, bumigay na rin yung ilalim po ng roads. Sinuri din daw ng mga eksperto ang kalidad ng lupa. Siguro po, gawa lang talaga ng continuous na pag-ulan, tapos lumambot yung lupa. So, nag-erode po yung ilang bahagi ng portion na ginagawa po doon natin. Pero ayon sa ilang residente, ilang beses nang nagkaroon ng crack ang kalsada na niremedyohan lang. Tinatagpian, yung butas, ay yung giwang niyang ganun, pinapasakan nila ng semento. Siyempre, bubuka pa rin yun. Nakipagpulong na si Mayor Gatchalian sa contractor, city engineer, DPWH at CSWD para maglatag ng plano para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, isinara muna ang Agustin Street dahil gigibain na ang nabitak na kalsada. Aabutin daw ng 2 buwan ang pagsasaayos nito. Nagbigay naman ang LGU ng 20,000 pesos na financial assistance kada pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News 5. Kahit bumabagyo, naitala pa rin sa Eastern Samar ang pinakamataas na heat index o damang init sa bansa ngayong taon. Sa monitoring ng Pag-asa, umabot ng 55 degrees Celsius ang heat index sa Giwan kahapon. Tinalo nito ang 53 degrees Celsius record sa Iba, Zambales noong April 28. Extreme danger level yan o sobrang mapanganib kaya malaki ang tsansang ma-heat stroke. Kahit na may bagyo, hindi pa opisyal nagsisimula ang tag-ulan. Unang sinabi ng Pag-asa na posibleng magsimula ang rainy season sa unang linggo ng Hunyo. Mga kapatid, 1 win away na lang ang Dallas Mavericks bago pumasok ng NBA Finals pagkatapos ng decisive 116-107 Game 3 win. Nagpakulaan ng 33 points each ang dalawa nilang superstar na sina Luka Doncic at Kyrie Irving para kunin ang 3-0 series lead. Dikdikan halos buong fourth quarter pero bumomba ng 12-3 scoring run ng Mavs para nakawin ang panalo. Ayon kay Doncic, we need one more. Mataas daw ang respeto nila sa Timberwolves kaya hindi sila pwede mag-relax. Speaking of 1 win away, ganun din ang sitwasyon ng Barangay Ginebra na may 3-2 series lead kontra Meralco Bolts sa ongoing PBA Philippine Cup semis. Lamang pa ang Meralco ng 15 points sa third quarter ng Game 5 bago nagpakita na naman ng never say die mentality ang Ginebra. Bumanat ng 23-10 run ang Gin Kings para kunin ang kalamangan 69-67. Papasok ng fourth at hindi na ito binitawan. Nanguna para sa kanila si Christian Stan Hardinger na nagtala ng 34 points, 10 rebounds and 5 assists. Naghihintay na ang San Miguel Beermen sa finals at malalaman natin sa Wednesday kung Ginebra ba ang makakatapat nila o maitulak pa to ng Meralco pag Game 7.
At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mike Cortez. Peace and love. Susunod, Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, muntik na raw sumuko sa kanyang Road to the Crown. At silipin ang mga hanep na koleksyon ng mga kwento ng isa sa mga paboritong libangan ng mga Pinoy na comics. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos lumubog sa baha ang buong lalawigan ng Laguna dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon. Pati ang ilang bayan na hindi naman binabaha noon, lumubog din sa tubig. At live mula sa Pagsanghan, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang panahon dyan sa Laguna? Putik at sira-sirang ari-arian ang tumambad sa mga residente na apektado ng pagbaha dito sa Laguna. Gaya sa kotse na ito sa aking likuran na nalubog at hindi na mapapakinabangan ng may-ari. 24 na munisipyo at lungsod sa probinsya ang binaha sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Aghon. Laban lang. Napasuong sa baha ang mga residente sa Pagsanhan, Laguna nitong weekend. Ito po ang ano. Dahil yan sa malakas na buhos ng ulang dala ng bagyong Aghon. Pati ang ilang motorista na pilitang lumusong sa baha matapos tumirik ang kanilang sinasakyan. Iniwan ko po yung motor ko doon. Na-stranded po kasi. Nagmistulang ilog din ang highway na ito matapos umapaw ang tubig sa Balanak River. Ito po yung sitwasyon natin. Tubigan po to. Hindi po yan dagat o ilog. Kahit lagpas gutter ang baha, pinilit ng ilang light vehicles na makadaan. May ilang motorista namang hindi naglakas loob na suungin ang baha. Abot baywang naman ang baha sa ilang barangay sa Pagsanhan. Sa barangay Poblacion 1 at 2, abala kanina sa paglilinis sa mga residente. Sa gilid ng ilog sila nakatira, kaya talagang pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Nandiyan nga ako hapon sa ibabaw ng bubong. Lahat ng damit, lahat ng appliances, basa na lahat. Ang barong-barong ni Rodel, inanod ng tubig mula sa ilog. Wala raw silang ibang nasalba bukod sa mga suot nilang damit. Sa sobrang laki po ng ilog, abot po hanggang bubong po. Ito po, lampas po sa bubong namin, kaya po talagang inanod ng baha ng ilog ho. Sa sobrang lakas ng nakakatakot to. Sa Bae, Laguna, nalubog din sa baha ang ilang sasakyan. Yan po, no? Puro malalaki sasakyan pa po yan, no? Pati sa Santa Cruz, Laguna, pinasok ng baha ang mga bahay. Hanggang ngayon, problemado ang mga residente sa Barangay Gatid kung paano maalis ang tubig sa kanilang lugar. 24 sa 30 bayan at lungsod sa Laguna ang binaha. Kabilang sa mga apektado ang Calamba, San Pablo at ilang bahagi ng Pagsanhan na hindi naman daw binabaha noon. Basura ang isa sa tinuturong dahilan ng mga otoridad sa mabilis na pagbaha. Basura, isa ho yan sa talagang hirap i-manage po ang waste management. Maliit na nga ho yung drainage natin. Malalagyan pa ng basura. Talagang babalik ho yan sa community. Mahigit 2,500 evacuees ang nananatili ngayon sa evacuation center sa Laguna. Nagka-counter ng tulak eh. Umupa na rin ang baha sa maraming lugar dito sa Laguna. Alam mo, Jiggy, ayon sa PDRRMO, may 3 bayan na lang sa probinsya ang may baha, gaya sa Kalawan, Victoria at Sinaluan. May mga lugar din sa Laguna na walang kuryente, gaya sa Barangay Poblacion 1 sa Pagsanhan, kung saan tayo ngayon maging sa ilang barangay sa mga bayan ng Nagcarlan, Cavite, Paete at Louisiana, pero tuloy-tuloy naman daw ang restoration efforts. Jiggy, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles, at ingat kayo dyan. Isinailalim sa heightened alert ang Bureau of Quarantine sa gitna ng banta ng bagong COVID variant na Flirt.
Dahil dito, masututukan daw ng BOQ ang screening sa mga pumapasok sa bansa, lalo na sa mga galing sa lugar na may naitalang kaso ng flirt. Una nang sinabi ng Health Department na wala pang dahilan para isara ang mga border dahil sa bagong variant. Pero paalala nito sa publiko, sundin ang basic health measures tulad ng paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig kapag uubo. Ang flirt variant ang itinuturing dahilan sa pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore. Kumakalat na rin daw ito sa Amerika. Sa ngayon, itinuturing ang flirt na variant under monitoring ng World Health Organization. Nagkalat ang mga bote ng beer sa kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya matapos tumilapon mula sa truck. Ayon sa mga pulis, galing sa Maynila ang truck at ihahatid sana mga alak sa Isabela. Habang paliko ang truck sa bypass road, biglang may humarang na sasakyan sa daan. Nawala ng kontrol ang driver at nagpagewang-gewang ang truck, kaya nahulog ang mga alak. Hindi naman nasaktan ng driver at pahinante ng truck. Dinumog ng mga residente ang kalsada at kinuha mga crate at bote ng beer. Ang ilan sa kanila, nagdala pa ng container para lagyan ng beer. Inaresto naman ang dalawang residenteng kumuha ng beer. Nagkakahalaga na mahigit 400,000 pesos ang halaga ng mga natapon na beer. Nagluluksa ang Philippine Entertainment sa pagpanaw ng veteranong writer-director at comic strip creator na si Carlo J. Caparas. Kinumpirma yan mismo ng anak ni Caparas na si Peach. Wala namang idinitalye sa dahilan ng pagpanaw ni Caparas. Pero kanina, sinimulan ang burol para sa kanyang mga labi sa Golden Haven sa C5 Extension sa Las Piñas. Nakilala si Caparas sa mga sumikat na kwento gaya ng Panday, Totoy Bato, Bakekang, Gagambino at Elias Paniki. Pumanaw si Caparas sa edad na 80. Kahit halos lahat ay naka-cellphone na, abay buhay na buhay pa rin daw sa bansa ang Pinoy Comics. Panoorin yan sa Frontline Report ni Gio Robles. Kaway-kaway sa mga batang 90s dyan. Isa ka rin ba sa mga suki ng comics noon? Tara't balikan natin ang paborito mong pampalipas oras noong kabataan mo. Ang Pinoy Comics. Si Florencio, aka FPJ, mahigit 18 taon ng kolektor ng comics. Umabot ng araw sa 100,000 ang nagastos niya sa pangongolekta ng mga ito. Nung bata ko, mahilig din ako magbasa ng mga comics sa newspapers kasi parang sa dyaryo, hindi ko binabasa agad yung balita. Pupunta agad ako sa comic section. Na-pick yung interest ko to check out other Pinoy comics. Mula sa pagiging kolektor, si FPJ na ngayon ang gumuguhit ng sarili niyang comics gamit ang malikot niyang imahinasyon. For now, I'm doing content creation on Pinoy comics. Share ko to sa TikTok, share ko sa YouTube at saka ibang social media. Patunay namang buhay na buhay ang Pinoy Comics sa mga tumatangkilik ng Comic Book Fan Convention o Comic-Con na dinaluhan ng iba't ibang comic enthusiast. Ang Comic-Con ay higit 15 years na gumagawa ng mga event para sa mga comics creators. Mahigit siguro 70 to 80 to 100 artists ang usually na dumadalo, nakikisali sa amin, nag-exhibit sa mga events namin. Iba't ibang klase ng comics ang makikita nyo rito, mula sa black and white hanggang sa mga mano-manong watercolored at digitally colored comics ay nandito. Ang mag-amang ito, nilibot bawat sulok kahit bagets pa lang, mamulat na sa Pinoy Comics. Much better first na mas ma-expose sila sa mga local comics before yung mga international comics. Mas gusto kong supportahan muna natin yung sariling atin. Ang tinuturing na ama ng comics sa Pilipinas ay walang iba kundi ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Drawing siya ng mga istorya sa pagkakasunod-sunod, no, parang yung comics natin. At may mga dialogue. Hindi totally namatay ang comics. Patuloy siya na binubuhay dahil mahalaga siya sa kulturang Pilipinas. Kung usapang Pinoy Comics, hindi mawawala dyan ang sikat na komikerong si Paul Medina Jr., ang manilikha sa likod ng Pugad Baboy. Importante panatilihin natin ang industriyang ito. Kasi yung creativity ng mga bata, mas ma-harness mo yan. Minsan yung attention span nila maiksi eh. Kaya dapat magbasa sila ng books, hindi yung manonood lang sila ng internet.
Kung pananatilihing alive and kicking ang comic industry sa Pinas, mas lalong makikilala ang world-class na husay ng mga Pinoy comic artists. Hanapin niyo yung niche ninyo, yung kung saan kayo interesado. Yun ang kunin ninyo para hindi niyo pinipilit yung sarili niyo na basahin. Kung may tunay na superhero sa kwentong ito, walang iba kundi ang mga artist na nagtatayo ng bandila ng Pinoy comics. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, puno ng mga sari-saring kwento at kilala bilang libangan noon at ngayon ang pagbabasa ng comics. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ayon po sa mga tala, itong comics mula talaga sa mga dyaryo. Comic strip pa ang tawag. Mga political na cartoons pa yan na iginuguhit sa ilang maliliit na bahagi ng mga dyaryo noong 1800s. Meron pa nga rin yan magpasa hanggang ngayon. Sa illustrationhistory.org, sinasabi namang 1897 nang mailabas ang tinaguriang first comic book na The Yellow Kid in McFadden's Flats. Tungkol po yan sa adventure ng isang mahirap na batang Irish immigrant na naninirahan sa New York. Pinakasumikat ang comics nang ipakilala po ang ilang superhero. Tulad na lang ni The Phantom na unang ipinakilala noong 1936, ang unang comic superhero. Naunahan niya pa ang pinakasumikat sa lahat na si Superman 2 years after. 1939 lang nang lumabas naman si Batman. Pero bago pa ilimbag ang mga yan, nauna nang ipinakilala ang kwento ng The Monkey and the Turtle na sinulat po ni Dr. Jose Rizal noong 1889. Yan naman ang itinuturing na first comics ng bansa. Pero 1920s talaga ipinakilala ang comics dito po sa ating bansa. At ang ating unang regular comic strip, ang Kiko at Angge, na iginuhit pa ng ating unang national artist na si Fernando Amorsolo noong 1922. Sa pagdaan po ng panahon, mas nag-improve pa ang mga kwento at pagkakagawa ng comics. Mas relatable at mas nakakahikayat na parang araw-araw po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, reunited ang K-pop supergroup na Super Junior. At kumpleto silang lahat kaya super happy ng fans. Nagsama-sama ang 15 miyembro ng grupo sa kasal ng Suju member na si Kim Ryo-wook. Para sa mga elf o fans ng Suju, one for the books ang pagkakataong ito, lalo 2009 pa, huling nagsama-sama ang original members ng grupo. Sa mismong reception ng kasal, hindi naman pinalagpas ng Suju ang muling mag-perform ng sama-sama. Ito pa nga, ibinahagi po ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo na muntik na nga siyang sumuko sa kanyang Road to the Crown. I'm already almost close to giving it up. But again, yung mga taong nag-support sa akin, they kept pushing me. You know, sabi nila, if this is really your dream, go for it. We'll do whatever we can just so that you can be Miss Universe Philippines. Sa kanyang guesting sa Good Morning Kapatid kanina, sinabi po ni Chelsea na hindi tulad ng ibang mga kandidata, iilan lang ang bumubuo ng kanyang team. Kabilang na riyan ang kanyang ina at stepfather. Kaya naman laking pasasalamat ni Chelsea sa lahat ng tumulong sa kanya at patuloy na naniwala sa kanyang kakayahan. Sa pagtatapos ng kanyang panayam, goosebumps naman ang hatid ni Chelsea sa kanyang pangmalakasang manifestation. So now, complete the sentence. I am Chelsea Manalo from the Philippines and I am... Your Miss Universe 2024. Good luck, Chelsea! At yan po ang K-Alaman at Showbiz updates natin ngayong Lunes. See you tomorrow. Ako po si Kalad Kari. Sabay sa pagsisimula ng linggo, simula na naman ang pag-arangkada ng mga kakunitan ng ating mga kapatid online. Kamatis na nag-aala repolyo o basketball game na sandamakmak ang bola. Yan at iba pang pampagood vibes natin sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan.
Ang aga-aga, ang sarap ng almusal ko. Piniritong bangus, pusit flavor. Ay, looking forward ako sa kanto. Meron doong French fries. Yung fries na Lord, aba, pinipilahan. Mataas na talaga ang bilihin ngayon eh. Itong repolyo nga 30, kalahati. Buti pa gumala muna tayo. Aba, nakita mo ba yung signboard? Bawal ba magtapon dito? Ay, at least marunong siya magtanong. Tara, sakay tayo ng bus. Ay, aeroplano ata nasakyan natin. Bakit ang daming runway? Ay, salamat, nakarating din tayo sa sasalihan nating basketball game. Ay, teka lang. Bakit ang dami atang bola? Makauwi na nga, ay andito palang faculty ng Marites Academy. Aga ng tagay pulutan, as usual, chismisan. Sa bagay, dumiskarte na rin sila ng tagay. Kasi nga yung mga asawa nila, kumpula na naman. May patarpulin pa. Bawal sunduin ng asawa. Nagbabalita mula sa frontline. Ay, eto yung kapag ganitong tagulan na fresh kang aalis ng bahay nyo. Pagdating mo sa binyagan, ganito lang, OOTD mo. Mark Logan, News 5. Nasubukan ko yan, natagis ka ng putik. Diba? Hindi mo alam, ganun na itsura mo. Nga, tag-ulan na po. Uy, si Chelsea, napaka-charming, no? Kanyang dimple. Excited ako sa kanyang Positive journey. energy lang. Oo. Beautiful. Manifest lang. With a heart. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.